Maraming struktura at kalsada ang nasira sa iba't ibang lugar sa Cebu Province. Naapektuhan din ang operasyon ng isang ospital sa Cebu City kung saan kabilang sa mga inilikas ang 3 sanggol na ipinanganak sa kasagsagan ng pagyanig. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Igan, dito sa kinatatayuan natin ngayon, sa likod natin, dito pinalikas ang mga pasyente mula dito sa Cebu City Medical Center. Itong daan na ito sa likod natin, pansamantalang inilagay yung mga pasyente kagabi. Alas 2 kanilang madaling araw, lahat sila ang muli na namang pinasok sa Cebu City Medical Center nang masiguro nang wala ng mga aftershocks. Samantala, Igan, ang latest na tala ng Cebu Provincial Government, nasa 22 nang naitalang namatay sa Northern Cebu. 13 nito ang mula sa Bugo City na siyang epicenter ng lindol. At iba naman ang naitala sa iba pang lugar ng Northern Cebu, pati na sa bayan ng San Remigio. Nasa kagabion, adlaw gyapon tigta karon nga kuan kundiin. Matapos yumanig ang magnitude 6.9 na lindol sa Bugo City kagabi na naramdaman sa maraming lugar sa Cebu Province, agad na nagsagawa ng rescue operation ng mga kawani ng BFP, San Remigio DRRMO at iba pang government agency. Kabilang sa mga pinuntahan ang San Remigio Sports Complex kung saan nagkaroon ng paliga ng basketball kagabi. Pahirapan naman ang isinagawang rescue sa mga nasirang bahay sa Barangay Pulang Bato sa Bugo City. 9 na adults at 4 na mga bata ang nasawi sa Bugo City. Nasa mahigit 20 naman ang mga naitalang sugatan na isinugod sa mga ospital. Agarang tulong katulad ng mga heavy equipments at iba pang rescue equipment at personnel ang ipinadala ng Cebu Provincial Government. Kaninang madaling araw, nagtungo si Governor Pamela Baricuatro sa mga grabing napektuhan ng lindol. Go to Danao. Kay adto mi dito mag-start mi dito og kanang emergency command center. Gumuho ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan. Nasira din ang iba pang mga simbahan sa Bantayan Island, Cebu. Nakuna ng video ng netizen ang pagkasira ng mga Christmas lights at pagkahulog ng isang bahagi ng simbahan. Tila sumasayaw naman ang tulay ng Mactan-Mandawi Bridge sa kasagsagan ng lindol. Dahil sa lakas, hindi na nakayanan ng mga motorista ang magpatuloy sa pagmaneho. Huminto sila sa kalagitnaan. Isa sa mga motorista napahawak sa railing ng tulay. Agad namang inilabas at dinala sa gitna ng kalsada sa harapan ng Cebu City Medical Center ang lahat ng mga pasyente. Ilan sa mga pasyente ang pansamantalang ipinuwesto sa harapan ng BFP 7 office na katabi ng CCMC. May 3 sanggol pa na naisilang sa kasagsagan ng lindol. Agad silang inilikas sa labas ng hospital kasama ang kanilang mga ina. Naging problema din kagabi ang biglang buhos ng ulan, kaya ang ibang pasyente agad inilipat sa ground floor ng ospital. Iniutos ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Cebu City government staff na maglagay ng mga tent. Ayon sa alkalde na may 5 nasugatan na dinala sa ospital. Igan, simula pang kagabi, pinapa-inspeksyon na ng Cebu City LGU ang mga building dito sa lungsod. Tulad na lang ng mga high-rise building, mga tulay, pati na rin mga skywalk at government offices. Kung wala bang mga crack at sinisiguro ang mga structural integrity nito. Samantalang walang pasok ang lahat ng level ng mga paaralan dito sa buong probinsya ng Cebu, pati na rin dito sa Cebu City ngayong araw. Igan? Fe, kumusta supply ng kuryente at komunikasyon dyan sa Cebu? Igan, kagabi may mga nangyaring brownout dito sa Cebu City pero bumalik din naman ang supply ng kuryente. Pero sa ilang bayan doon sa Northern Cebu ang nakaranas ayon sa Cebu Provincial Government ng mga power interruption. At hanggang ngayon may mga ibang lugar pa rin na wala pa ring supply ng kuryente. May mga naramdaman pa bang aftershock? Igan, ayon dun sa Northern Cebu na mga government offices, may ilan-ilan pa rin mga aftershocks na nararamdaman simula kanina ang madaling araw hanggang ngayon. Igan? Kamusta yung kababayan natin dyan? Ramdam pa ba yung takot at marami pa bang nasa evacuation center?
Yes, Igan, sa napaglalaman natin mula sa Cebu Provincial Government, lalo na doon sa Northern Cebu, na siyang grabing naapektuhan ng 6.9 na lindol. Ilan pa sa mga residente talaga ang nasa evacuation center, lalo't na yung ibang mga bahay nila ang kasama sa mga gumuho. Igan? Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Ingat! Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.